Hey guys, pupunta na tayo dyan sa first work natin. Good luck sa atin, no? Unang trabaho dito sa Canada. Medyo kabado syempre kasi bagong workplace at saka hindi tayo sanay dun sa ganitong klaseng trabaho. Pero sige, tingnan natin. And ano ba? Ang dala ko ngayon? Wala akong dala, tubig lang. At saka ito, yung records, details ng bank. Kasi doon nila i-deposit yung sweldo natin, di ba? Bi-weekly. At saka dala natin ay confidence at saka lakas ng loob at saka grit. Grit. Ayan. Search nyo na lang kung anong ibig sabihin ng grit. G-R-I-T. Okay. Balitaan ko kayo mamaya pagkatapos ng trabaho kung how everything went. Okay? Yan naman isa ngayon. Bye! Tapping. Ina, ang ingay ni Min. Tingnan daw. Tingnan daw. Sabi ko kay Nag yung payment. Sabi niya daw baka Thursday daw. Pasulog ay pasok pa. Okay lang? This is Mike. Mike for today. Stephen. Thank you. Yes. Ay, bukas wala ako eh. Sige pa. Thank you. Okay, dapat na. Alright. Today is over. Diyan tayo. Uwi na. So, yun lang. First time ko mag-work sa tawag dito sa kainan. Karinderya siya. Ang ayun, basta friendly sila. Ang maganda, pagdating ko kanina, merong nai-assign sa akin na lalaki na staff na siya yung nagturo sa akin kung ano yung gagawin. Sa lahat tinuro niya. Paano kumuha ng order, anong gagawin, anong unang gagawin pag may customer. Basta maraming nangyayari sa loob ng restaurant na ngayon ko lang na appreciate kasi never nga ako nagkaroon ng experience na related to ganyan restaurants or mga kainan. So I've got to see the behind the scenes at saka yung paano nagwo-work together yung mga members, mga staff para magkaroon ng, alam mo yan, successful na customer service. Yung talagang basta merong mga times na walang masyadong customer pero kapag yung busy time talaga, yun yung talagang busy ka, walang nag-uusap, dapat alerto lahat sa pagkuha ng order. Nakakatuwa. Nag-enjoy ako dun sa pagsaserve, pagsiset ng table. Meron kasing mga order na tawag dito, yung lalatagan mo yung table kasi good for 3 to 5 yung kakain. So maglalatag kayo dyan ng yung plastic na merong dahon ng saging, ganyan. Tapos isiset na ninyo yung mga pagkain kung saan mapupunta yung kanin, saan yung mga seafood, mga ganyan, yung mga gulay, yung mga food, yung table setting, ganyan. Tapos anong gagawin mo kapag ka natapos silang kumain, and a lot of things, di ba? Kikwentuhan ko pa kayo next time, pero yun na muna sa ngayon kasi first day ko nga. So yun, ganda experience. Dito tayo, walking distance lang. Di ba? So, since nung lumabas ako hanggang ngayon na makarating ako dito sa apartment, sobrang lapit lang. Kaya gusto kong i-keep yung work na to kasi nga ano lang siya,
Malapit lang, hindi ko na kailangang mag-travel, na mag-train, 'di ba? Napakalapit lang. So, at saka sana makausap ko, mapakiusapan namin yung owner. Si auntie kasi yung nakakakilala dun sa owner. Sana mapakiusapan namin yung owner na pumayag na cash job na lang para hindi na magte-take up ng hours kasi limited nga lang sa students, 'di ba? Student ako. Limited lang yung hours na allowed ako to render surveys. So kapag kinash job nila 'yan, edi pwede pa ako maghanap ng other jobs na pwede kong i-spend yung 20 hours per week, 'di ba? So 'yan. Yun ang experience ko ngayon. So, I'm so happy kasi marami akong natutunan. Yun yung number 1. Floor 8 going up. Marami akong natutunan. Marami akong na-observe, na-witnessan sa loob ng dining ng restaurant. Kung ano yung nangyayari. Meron akong mga tao na meet of different backgrounds, different stories dito sa Canada. Tapos, ayun, wala kasi akong experience sa Philippines noon patungkol sa ganitong kind of work. Ngayon lang talaga. Kaya natutuwa ako sa sarili ko kasi natututunan kong mag-adjust at makisama of course sa mga tao. And matuto ng mga bagay na hindi ako sanay gawin. Ayan, nakakatawa. So, nandito na tayo. Ganun lang. Napakalapit lang ng apartment. Diba? Teka lang. So, bukas, dun ulit tayo. Punta ulit tayo dun. Ang schedule ko dun ay weekends, Saturdays and Sundays from 1 to 5 p.m. So, ayan. Alright, guys. Bye-bye.